Kumpara sa mga players, sinasabing posibleng makapasok ang mga coaches dito sa NBA. Si Justin Brownlee, puspusan ng pagpapalakas para samahan ng Gilas sa Olympic Qualifying Tournament at malaking bayad sa naturalized player, muling naungkat sa proseso ng pag-naturalize kay Benny Boatwright. Magkano nga ba ang tinanggap ni Andre Blatz at Jordan Clarkson? Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo ang ating palabas, kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos subukan ni Kiefer Ravena, Ray Parks, Japet Aguilar at ng kasalukuyang hindi sumusukong si Kai Sotto para makapasok sa NBA, inamin ngayon ni NBA legend Derek Fisher na mas malaki ang opportunity na makapasok ang Pinoy coaches sa nasabing liga. Paano nga ba niya nasabi yan? Ano ang paliwanag niya tungkol sa isyong yan? Tutukan po natin si Derek Fisher sa report ni Peter Atencio ng Manila Standard. Sa tingin ko, it is all about talent kung sa players. Pero mas maraming opportunity para sa mga coaches. So doon tayo sa mga coaches na sinasabi ni Derek Fisher pwedeng makapasok dito sa NBA kumpara sa mga players, di ba? Huwag muna natin siguro pag-usapan si Miami Heat head coach Erik Spoelstra. Doon na muna siguro tayo kay Mighty Mouse Jimmy Alapag. Assistant na po siya ngayon sa Sacramento Kings. Kalaunan or hindi magtatagal siguro kung kalooban talaga nilo, di ba? Magiging head coach po yan. Siyempre matagal na siya naglaro dito sa atin. Meaning kinain niyang tawirin ng NBA bilang coach. Of course, Phil-Am din siya, di ba? Pero iba kasi kay Jordan Clarkson. Iba siya sa kaso ni Jordan Clarkson at Jalen Green na kasalukuyan naglalaro sa NBA. Yung dalawang nabanggit natin, sa US talaga sila naglaro eh. Pero si Alapag, dito talaga siya sa PBA. Bentahe po yun. Tanong na lang siguro dyan, sino yung susunod sa yapak niya, di ba? Para makapasok dito sa NBA. Sinong coach ang sinasabi or posibleng sumunod sa kanya na sinasabi ni Derek Fisher? So yun, nakabitin pa tayo doon. Walang dudang mahirap ang daan patungo ng NBA bilang isang coach katulad ng ginawa ni Jimmy Alapag sa Sacramento Kings. Pero sa pananaw ni Derek Fisher, ano ang nakikita niyang dahilan para makapasok ang Pinoy coaches sa naturang liga? Tutukan po natin si Derek Fisher sa report ni Peter Atencio ng Manila Standard. Sa coaches kasi, maliit lang yung samahan nila, kaya yung paghahanap ng paraan para magkaroon ng relasyon, gagana yan kahit sa college o sa professional. May mga importante kasing aspeto na kayang dalahin ng coach. Technically, hindi natin alam kung ano yung mga aspect na tinutumbok niya, di ba? Pero isa lang talaga yung pwede natin sabihin doon. Malaking karangalan yan kung magkakaroon ulit tayo ng isa pang Pinoy mula dito sa Pilipinas or sabihin na natin sa PBA katulad ni Mighty Mouse, di ba? Na makakapasok sa NBA bilang coach. Siyempre, hindi natin inaalis yung possibility na may isang purong Pinoy din na makapasok sa NBA bilang player. Kasi ultimate dream yan ng mga Pinoy players, di ba? Pero sa ngayon, base sa pahayag ni Derek Fisher, may mga chance ang coach. Habang naniniwala si Derek Fisher na mas may chance ang Pinoy coaches na makapasok sa NBA, patuloy naman si Justin Brownlee sa pagpapalakas para sa papalapit na Olympic Qualifying Tournament, kasabay ang pagtulong sa Pelita Jaya ng Indonesian basketball. Ano nga bang masasabi niya sa patuloy na paglalaro sa IBL? Saan o ano ang focus niya sa kasalukuyan? Tutukan po natin si Justin sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sa tingin ko talaga, nakakatulong sa akin ng malaki ang paglalaro ko dito sa Indonesia. Focus din lang sa pag-i-improve, sinusubukang maging nasa forma. Obvious naman na malaki na itutulong sa kanya ng IBL ngayon kasi kung wala yon, wala din siyang laro, di ba? Baka hindi niya makuha yung tamang forma niya once na sumalang na sila sa OQT. Yung OQT, alam nating lahat, bakbakang matindi po yon. Kung doble ginawa ni Justin dito sa Asian Games, baka gawin niyang triple kapag sumalang na sila sa laban dito sa OQT, di ba? Ibig sabihin, malaking bahagi ng kanyang pagpapalakas ang Pelita Jaya. In fairness naman kay Brownlee, binibigay niya talaga yung 100% niya doon. Especially kapag nandun siya sa bakbakan, di ba? Kaya tingin natin, maging exciting talaga itong laban ng Gilas dito sa mga kupunan na pareho nating magtatangkang gumuhit muli ng kasaysayan yung makapasok dito sa Olympics. Sa patuloy na pagpapalakas ni Justin Brownlee para sa OQT, nagbalik bansa naman ang import ng SMB na si Benny Boatwright para sa proseso ng naturalization. Sa usapan ay hindi nakaligtas ang usapin ng pera na tinatanggap ng naturalized player, partikular sa World Cup kung saan sumalang si Andre Blatz at Jordan Clarkson. Magkano nga ba ang binabayad sa kanila o ibinayad sa kanila na posibleng makuha ni Boatwright o ni Justin Brownlee? Tutukan natin ang report ni Homer Sison sa Spin. Halimbawa, si Andre Blatz ay naiulat na binigyan siya ng hindi bababa sa $1 million. Bawat engagement po yan. Habang mas lamang ng konti si Jordan Clarkson sa nakaraang FIBA World Cup 2023. Isang taong pamilyar sa mga kontrata nagbulong sa akin yan.
So mula kay Homer Sison, ang laki, di ba? $1 milyong dito kay Andre Blatz. Mas malaki dito kay Jordan Clarkson. Pero actually, deserve naman nila yun eh. Lalo na kung nanalo sila sa laban, di ba? Yung tipong binigay nila yung lahat para manalo. Katulad nung kay Jordan Clarkson versus China. Ang laki nun, di ba? Malaki yung panalo na yun. Isa yun sa mga nagpababa ng moral ng Chinese noong mga panahon na yun. Tapos tinalo pa natin sila dito sa Asian Games. Of course, si Brownlee na yun. Hindi lang natin alam kung magkano bayad kay Justin. Wala kasing lumabas na ganung issue eh. Pero ngayon, na-highlight ulit dahil kay Benny Boatwright. So guys, maraming salamat.